beloved Boss Mike Cervera. Ito ang mga Pilipino sa patuloy na pag-iwas ni Vice President Sara Duterte na sagutin naman ang mga paratang sa impeachment complaint laban sa kanya. Bakit ang tanong mga kababayan bakit gano'n 61% pa rin yung kanyang trust rating. Alam niyo mga kababayan, sa survey na yan, napakahirap talaga maniwala na sa panahon ngayon. Sapagkat mga kababayan, yung mga tao, mga kababayan ay binobola nila sa pamamagitan ng mga propaganda pagdating diyan. Kunyari pa mga kababayan, umangat daw si Pangulong Bongbong Marcos doon sa rating mga kababayan na nilabas ng SWS yata. Oo. Ngayon, mga kababayan ko, kayo tanong ko sa inyo, naniniwala pa ba kayo diyan? Alam nyo naman si Manong Bongbong hindi nagbabayad yan. Bakit? Unang-una, sabi nga ng mga DDS, kuripot si Manong Bongbong. Kaya nga yan, lumayo kay Pangulo Kasi hindi sila nagkakapera. Sa kanila galing yan. Sa mga DDS galing, kuripot daw si Manong Bongbong. O, kita nyo mga kababayan ko? Kaya nagsilayasan. Sumuporta doon sa kabila. Kasi nga, walang mapapalang pera. Kita nyo mga kababayan, doon pa lang maiisip nyo na kung sino yung mga mukhang pera na mga vlogger na mga nagpapanggap na makabayan daw. Tama mali. Sipin nyo maigi. Pero tayo nandito kanina nga, ka-chat ko po, yung mga kaibigan natin dyan sa PCO, mga kababayan, na nawala na. Pero alam nyo ang bilin, mga kababayan, wag na wag yung hahayaan na manaig yun ang bilin mga kababayan nasa cellphone ko. Ka-chat ko kanina, wag na wag yung hahayaan na manaig ang kasinungalingan ng mga hinayupak na mga gustong mangagaw ng kapangyarihan. Idepensa ninyo ang ating Pangulo at ang ating First Lady sapagkat patuloy nilang sisirain yan Kita nyo mga kababayan, Tapos Direct Freddy, nandiyan si Direct Freddy, sino ba yan? Hindi ko sasabihin kung sino. Kasi ako'y nangako parang sa'yo. Na ako'y magiging tapat sa ating, sa aking sinumpaang, salita sa'yo na hindi ka makikilala kahit sino. Ganon ako, mga kababayan, kahit sino sa inyo. Buti pa si Leonora Brown. Oo, ma'am, boss, amo, Leonora Brown, natanggap mo na ba yung relo mo? Eto na, mga kababayan ko. Pakinggan na natin. Mga Pilipino, hindi na kontento sa pag-iwas ni VP Sara na sagutin ang mga impeachment charges. Pasok! Hindi na raw kontento ang mga Pilipino sa patuloy na pag-iwas ni Vice President Sara Duterte na sagutin naman ang mga paratang sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa isang kongresista, sinasalamin ng lumabas na pinakabagong survey ang kaugnay sa impeachment na nais nang makita ng publiko ang mga ebidensya. May report si Brigada Haji Caaminio. Ibrigada mo! Di ba kayo nagtataka hanggang ngayon mga kababayan ay hindi pa rin sumasagot si Buday patungkol dito sa mga tinatanong ng sambayan ng Pilipino kasama na ho tayong lahat? Di ba kayo nagtataka? Kayo namang mga nandiyan dyan sa kampo ni Buday, ni Sara. Hindi ba kayo nagtataka na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin nalalaman kung anong katotohanan dahil sabi nyo nga, kayong mga DDS ay para sa katotohanan. Ngayon, itong hinahanap natin at katanungan ng maraming mamamayan, saan mo dinala ang pera ng bayan? Hanggang ngayon, di pa rin sinasagot yan. Kayong mga bobot tanga na nandiyan dyan sa kampo ni Digong at ni Sara, Buday. Hindi pa rin ba kayo nagtataka? Baka naman kailangan nyo na magpatingin sa Mandaluyong. Kasi hanggang ngayon, hindi namin maintindihan bakit lagi nyo sinasabi
Asan ang katotohanan? Pero, pagdating kay Buday, eto maliwanag na maliwanag, hindi pa sinasagot yan. Noong nag-post, yung tabingi muka, tabingi rin utak, kamukha ni Ewoks, kamukha ng Ewoks, abay pinaniwalaan ninyo. Bagkos, shiner nyo pa sa maraming bobo na katulad nyo. Diba? Shiner nyo pa eh. Oh, shiner ninyo yung alin, yung mga fake news na pinost nung tabingi utak, tabingi muka. Ganun kayo. Pero bakit dito? Sa tinatanong natin, at siguro yung iba na mulat na rin, na hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot ni Buday ninyo. Sige nga ho, abay mag-isip ho kayo ngayon, magnilay-nilay ngayong gabi. Baka mamaya ho, yung utak ninyo ay nahanginan na. Oo, o kailangan ipa-vulcanize, sabi nga ni Direk Freddy. Ha? Oo, pa-vulcanize ninyo yung utak nyo, sabi ni Direk Freddy. Talay, eto na. Malinaw na hindi kontento ang taong bayan sa paninindigan ni Vice President Sara Duterte na huwag sagutin ang mga aligasyon sa naging pagdinig ng Kamara. Ito ang iginiiti Akbayan Party List Representative Shell Diokno kasunod ng lumabas na survey ng social weather stations kung saan 66% ng respondents ang sang-ayon na dapat sagutin ni Duterte ang mga paratang sa impeachment complaint. Kita nyo, 66%. 66% ang nais sumagot si Buday para malaman ang katotohanan. 6-6. 6-6. Iba yung nasa isip nyong 6-6. Diba? Kailangan daw, mga kababayan, ayan, kanina yung interview. Ay, mamaya natin tatalakayin yan, ha? Eto na, mga kababayan ko. 66% ang nais na po na etong si Buday magpaliwanag. 'Di ba? Magpaliwanag na. Oo, kaysa layas ng layas. Ngayon, mga kababayan ko, pagkaisipin niyo maigi ito, itong sasabihin ko. 'Di ba? Diyan ba sa 66% na yan hindi niyo paniniwalaan? Tapos, nagkaroon ng survey na mataas daw ang trust rating kay Sara, 61%, magkakontra. Hindi na tugma, ano? Pero, ang paniniwalaan ng mga DDS lang ay yung 61% na trust rating. Yung pong 66% na nais na dapat mapasagot o sumagot itong si Buday patungkol dito sa mga nawawalang mga pera at ginamit di umano sa walang kwenta, kawalangyaan, paglustay kung saan-saan, mga kababayan, nakaw! Yan, Gemma Sandoval. Conflict agad yan, di ba? Sa mga lumalabas. Kaya survey, sakyan nyo na lang. Total naman ang Pangulo, mga kababayan, wala naman daw pakialam dyan, sabi ni Atty. Claire Castro. Sa mga numero na lumalabas, mababa, mataas man siya, basta ang kanya, siya'y magtatrabaho. Kung nakikita daw ng taong bayan, yung kanyang ginagawa, thank you. Kung hindi naman, bahala na raw kayo. Di ba, mga kababayan? Yan. Ngayon, sige, tuloy natin. Ano pa? 55% naman ng mga taga Mindanao ang pabor na kailangang sumagot si VP Sara. Sa pulong balitaan, sinabi ni Diokno na matagal nang naghihintay ang taong bayan na makita ang ebidensya ng prosekusyon sa impeachment case. Nako, Diokno, baka nakakalimutan mo. Diokno, Congressman, baka nakakalimutan mo, kasama ka dun sa nabigyan. Di ba? Di ba? Chill, Diokno, tumanggap sa confidential fund. Diokno, liwanagin mo yan. Baka mamaya, totoong binigay sa'yo yan. Yari ka dyan. Alam niyo yun, di ba? Wala kasing ipapanira sa mga Marcos, kaya binabalik lang lumang kwento, wala naman saysay. Ayan na nga, paulit-ulit lang. Ganun lang talaga. Ulit, sasabihin ko, sa lahat ng propaganda nila, droga lang ang sinasakyan ng mga tanga.
Kasi mga kababayan, yung gera hindi nila maunawaan yan. Yung iba mga kababayan na pag nanakaw, kasi alam nila si Digong lang may gawa niyan. Nung naipaliwanag natin na sandamakmak ang inutang, marami pang racket si Digong nung panahon niya, abay, yung iba, naniwala. Pero mga kababayan, pagdating dito, etong droga-droga na propaganda nila, eto yung naging epektibo. Kaya ang ginagawa mga kababayan, inuulit-ulit lang. Paulit-ulit yan. Oh, eto na. Oh, pasok. Yun mismo ang utos ng ating saligang batas. Kapag dumating yung verified complaint na may firma na one-third ng members ng House, yan ay ituturing na na articles of impeachment at agad-agad kailangan magkaroon na ng trial. Pag sinabi natin trial, ang ibig sabihin nun ay yung mismo paghaharap ng ebidensya, pag-upo ng mga testigo, para malaman natin kung ano ba talaga ang kaso. Hindi lang sa impeachment kasi hindi lang naman ang mga senators ang nagbuhusga. Pati lahat tayo mga Pilipino ay judge din. Habang Sinabi ko nga yan Hindi lang ang kongresista, hindi lang ang prosecution panel, hindi lang ang mga senador ang huhusga. Taong bayan. Di ba paulit-ulit ko sinasabi sa inyo yan? Siguro nakopya ni Jokno sa akin yan. Tayong lahat mga kababayan, ordinaryong mamayan man, kayo man ay mga taong kilala sa lipunan. Lahat po tayo ay huhusga dito sa isasagawa na impeachment trial dito kay Buday na idol ng mga tangat bobo. Tama, di ba? Alicia Duran, Joey Cloud, Ay, matagal ko na sinasabi sa inyo yan. Marisa Sunakawa, yan, Aram, Gabs, nandyan na rin. Apolonia, Ebdani, Corazon Taiko, nako! So ngayon, mga kababayan, yung mga taong tanga daw, exempted sa huhusga. Di ba? Mary Jo, It's Just Me, Rico, saan siya nagtatrabaho? Sa mga lakad niya at paninira, mahiya siya, pera ng bayan, yun na nga Pera natin yun Yung pinag-ambag-ambagan natin, pero Christopher Go, gastos lang dito, gastos doon. At eto, sa 2026 budget, kasama na naman siya nakukuha ng bilyon-bilyon. Alam na tinapa mga kababayan, hindi ba pwedeng sa akin na lang ibigay yan? Sigurado. Pag sa atin binigay yung pera na yan, malamang puro proyekto na pakikinabangan ng taong bayan. Pero kang kay Buday, kita nyo naman, Kita nyo naman. Wala namang pinakita. Ngayon meron, Yung etong si Mocha nga pala, di ba? Si Mocha, mga kababayan, hirap na hirap ipakita yung mga ginawa daw ni Buday. Tawa ako ng tawa dito kay Mocha Uson. Hoy, Mocha, wala kang karir sa politika. Kita mo, konsyal na lang, di ka pa nanalo. Di ka pa nahihiya. Kung ganyan, 3 termino sa pagtakbo bilang bilang iba-ibang mga party list. Ang tinakbo mo, di ka nanalo. Tapos, walang-wala, konsyal na lang sa Maynila. Abay, tablado. Pagka ganyan, ayaw ka na ng mga tao. Kaya okay lang yan, dito ka na lang sa politika, sa social media. Mag-vlog ka na lang. Yun, may kita ka pa. Sigurado, kikita ka dahil marami-rami pa yung mga tao na mga bobot tanga na maniniwala sa iyong mga propaganda. Mga kababayan, napakaraming binigay na Nutriban. Puta, pinagyabang? Puta, Nutriban? Yung project ni Buday? Baka nakalimutan mo, karamihan doon, nabulok lang. Ginawang farm ng Korean bag. Diba? Tapos ipinagmalaki mga kababayan, yung pagtatanim ng puno daw ni Buday. 1 puno lang tinanim niyan. Tapos yun na yung proyekto sa bilyon-bilyong pondo. Naku,
Huwag nyo utuin yung mga tao. Hindi nyo maluloko. Ang hinahanap namin dito, hindi yung tree planting, hindi yung Nutriban, hindi yung mga supot-supot na ayuda, kundi yung mega project. Yun ang hinahanap namin. Kung ang ipagmamalaki mo lang, yung mga galing sa donasyon, anong klaseng proyekto yan? Di ba mga kababayan ko? Anong klaseng proyekto yung pinagmamalaki netong mga DDS na to? Siguro eto, dahil hindi nila may pagtanggol yung mga proyekto ni Buday, ako na lang nagpresenta. Nagpresenta. Oo, nagpresenta si Mocha, ako na lang magbabalita niyan. Oh, lahat ng ginagawa ni Buday. Oh, pagkatapos nun, ano na? Ano pa yung may pagmamalaki mo? Bukod sa Nutriban na ginawang farm ng Korean bag, doon sa tree planting na photo ops, oo, na isang puno lang ang tinanim ni Buday, bawat kanto't sulok, puro kamera. Oh, bukod doon, ano pa? Yung mga supot-supot na ayuda. O ano pa? Pagkatapos nun, meron pa ba? Di po ba mga kababayan ko? Ay wala na. Yun lang. Hindi, nag-iisip na naman siya. Huwag nang inap mo ka. Sipin mo yung ginagawa ni Pangulo. Yun ang i-flex mo. Araw-araw, may bagong proyekto. Oh, bakit di mo ma-flex yun? Kasi, anti-Marcos kayo. Yung ibang mga DDS nga ayaw nang i-flex yung mga ginawa na yan ni Buday. Bakit kanyo? Nakakahiyang ipagmalaki. Parang tinabi mo yung iyong lumang kinakalawang na bisikleta sa Mercedes-Benz na dala-dala ni Pangulong Bongbong. Nakakahiya. Oo, nakakahiya. 'Di ba? Pinapaganda nyo pa yung pagbibigay ng ng mga ayuda ni Buday, yung kilo-kilo. Ang binibigay ni Pangulo, bahay at lupa. Yung binigay niya supot-supot, pinagmamalaki nyo na. Bakit di nyo ipagmalaki? Kung talagang kayo ay para sa bayan, bakit di nyo ipagmalaki yung ginawa ni Pangulo? Bahay, lupa, kabuhayan. Kulang na lang, ha? Sagutin niya yung pagpaparetoke nyo ng muka. Our beloved Boss Mike Cervera.